Magandang oras mga ka-Golden Boy. Well, ito na ang sinabi ko sa inyo na meron tayong video na hiram sa kay Palki Sharma ng Firepost, India. Ito ay isang sikat na anchor ng India channel, si Palki Sharma. So ang kanyang episode dito ay Chinese weapons failed in Venezuela. Pumalpak sa Venezuela ang Chinese weapons na bininta ni Xi Jinping kay Nicolas Maduro. Pumalpak kahit isang rocket hindi nakalipad dahil ginamitan ng signal jammer ng Amerika ang kagamitan ng China. Kaya dito makikita natin kapag nagka World War III, Amerika versus China, ay mas matindi pala ang signal jammer na ginamit ng Amerika. Hindi nakapiyok ang hindi nakapiyok ang mga kagamitan ng mga radar na made in China eh. Wala silang nakikita. Ang baba lang ng lipad ng helicopters ng Delta Force, di ba? Pero hindi na-detect dahil nga palpakis talaga yung mga inbensyon ng China dahil kinopya lang yan. Galing sa Rusya at Amerika. Pinagkukopya lang ang mga inchik na yan. Grabe ng mga inchik to. Kopya-kopya po tumaya, gaya-gaya, di ba? Kaya ito, pakinggan at panoorin natin ang balita ni Palki Sharma tungkol sa mga palpakis na armas ng China sa Venezuela. You may or may not like what Donald Trump did, but you can't deny one thing. You may or may not like what Donald Trump did, but you can't deny one thing. The military operation was an undeniable success. They disabled Venezuela's defenses. They swooped in, they captured Grabe. Maduro and his wife, and they left without a fuss. Ayan ang casualties, ganda no talaga losses ng for the US. It pag-atake tells you how ng Amerikano. good the US military was. Kung natandaan nyo yung pag-atake nila kay Bin Laden, ay mas maganda to kasi sa kay Bin Laden, isang Black Hawk ang bumagsak eh. Di ba? Pero dito wala. Talagang malinis. Walang namatay. Ewan ko lang sa mga sundalo ni Maduro kung merong natsugi kasi merong mga binumbay. Pero wala naman tayong narinig, di ba? Parang alam yata ng military ng Venezuela na aatake ang Amerika kaya nagtakbuhan na siguro. Nagsipagtago na sa mga lungga, di ba? Sa mga foxhole. Nagsipagtago kaya walang napabalitang namatay sa military ni Maduro. Ganon din sa Amerika. Dahil coordinated yan eh. Bago matake ang Amerika, magpapadala yan ng notice na atake kami ngayon, tumakbo na kayo kung tumakbo, kung makipagbakbakan kayo, lagot kayo. Kaya ang nangyari, takbuhan na yung kaya walang pumutok eh. Sa sundalo ni Maduro, walang nakapagpalipad ng missile dahil nga nagtakbuhan na, nagsiuwi na. Kasi alam nila kapag nagpaputok sila ng isang missile lang, ay siguradong gantihan sila ng 1,000 missiles ng Amerika. Kaya ayun na lang ginawa nila. Hinayaan nila na pumasok ang Amerika, damputin ang kanilang presidenting tangingot. Di ba? Pasayaw-sayaw pa noon. Ang tapang-tapang noon. Ngayon, wala na. Wala pang isang oras nakuha na. Okay, balik tayo kay Palki Sharma ng Firepost. But what about the other side? What weapons did the Venezuelans use and why did they fail? But what about the other side? What weapons did the Venezuelans use and why Chinese did nga. they fail? Well, drum roll, some of them were Chinese. And our story actually begins in the year 2006. That's when the US imposed an arms embargo on Venezuela. The country was cut off from Western weapons. So who did they turn to? The Russians and the Chinese. From 2010 to 2020, Russia made up around 60% of Venezuela's arms imports and China made up around 16.4%. Beijing was the second biggest supplier of weapons to Caracas, and Caracas was Beijing's biggest customer in Latin America. And what sort of weapons did they sell? Well, three systems stand out. First is the JY-27A Ayan, so radar. ito yung These unang are high-tech long-range na surveillance radar ng radars. China says they can even na detect makadetect US daw ng stealth mga jets. jet fighters ng Amerika. Pagdating ng helicopters nga lang, hindi na-detect eh. Kaya yan, nagpapakita yan ng palpakis ng mga kagamitan na galing China.
Ang China ay nagninegosyo lang yan ng mga armas. Pero yung mga armas nila, hindi pa yun battle tested. At hindi pa yun talagang tested. Basta lang pumutok, okay na. Di ba? Pero hindi tested. Baka ang mga site niyan ay tabingi. Okay, balik tayo kay Palki. Venezuela installed 7 of these radars in September 2025. The defense minister Venezuela installed 7 of these radars in September 2025. The defense minister was all praise. He said the Chinese radars had successfully locked F-35 jets. Remember, these are the most advanced planes on the planet, the F-35s. Supposedly the most Ayan, advanced. so And sa Venezuela panaginip said siguro. the Chinese radars had spotted them. Sa practice nila ay And what kaya happened daw on ang Saturday? F-35 Raptor ma-detect nitong radar ng China. Pero pagdating ng mga helicopters at ng mga F-35, walang nagawa eh. Hindi na-detect eh. Ibig sabihin, super palpak. Failed ang weapons ng Chinese. Kaya naghamon sa Amerika ng gera. Sabi ni Xi Jinping, release Maduro or else. Anong or else? Or else iiyak siya, iiyak si Xi Jinping. Or else daw parang gago talaga no. Nagbabanta pa sa sa paningin ni Trump, ganun lang si Xi Jinping eh. Tapos nagbabanta siya sa malaki. Kung boxing, Muhammad Ali ang si Trump eh. Tapos si Xi Jinping, yata yan, sino ba yan? Muhammad Ali versus, sino bang lampayatot na boxer noon sa panahon ni Muhammad? Yun yung China, mga kababayan. Hanggang hambog lang eh, hanggang purma. Pagdating sa totoong labanan, wala na, palpak na. Okay, balik tayo kay Palki. Experts believe the F-35 managed to suppress the Chinese radars. Basically, the planes jammed the system. Experts believe the F-35 managed to suppress the Chinese radars. Basically, the planes jammed the system. So that's one weapon down. Another system that Venezuela likely deployed was the JYL-1. Again, it's a Chinese radar. This one is also meant to track stealth jets. But this too seems to have failed on Saturday. And finally, you have Chinese surface-to-air missiles. Venezuela had the HQ-9 Ayan, so and ang the lalaki HQ-12 ng mga missiles na yan. These are supposed to destroy enemy sabi- projectiles and jets. Sabi kaya daw i-detect ng radar ng China ang mga pinaka-high-tech na aeroplano. Pinaka-high-tech na aeroplano ngayon ng Amerika yung F-35 Raptors. Pero anong nangyari? Hindi na-detect. Kasi meron ding jammer, signal jammer ang mga F-35 na hamak na mas epektibo kaysa mga signal jammer ng Amerika dahil signal jammer ng China. Dahil nga dito makikita natin na na-jam yung kanilang radar system na gawa ng China. Na-jam ng mga signal jammer galing sa F-35 Raptor na mga eroplano, mga jet fighters ng Amerika na number 1 in the world. Yan ang number 1 in the world jet fighter at walang kapariho niyan. Alien technology yan. Kinuha yan galing sa UFO na mga technology, kaya kakaiba siya. Ngayon, kung merong World War III, ilalabas ng Amerika ang tinatawag na NGAD jet fighters. Ang NGAD jet fighters, yan na talaga yung pati materials na ginamit doon ay galing sa alien, galing sa UFO na bumagsak sa Roswell, Mexico noong 1968. Kumuha sila doon ng mga debris at yan ang ginawa ng Amerika ngayon na materialis sa paggawa ng 6th generation fighter jet, tinatawag na NGAD. Kinopya na rin yan ng China pero hindi nila makopya ang materialis at laman nito. Ang nakopya lamang ng China ay ang itsura lang ng NGAD. Yung NGAD, yun yung nakikitang mga UFO noon na akala ng mga reporters ay UFO. Kasi kapag lumipad yan ay paiba-iba ang direksyon na mabilis. Kaya akala natin ay UFO. Yun pala ay testing ng NGAD fighter jet ng Amerika. Nawala niyan ang China. Porma lang. Kinopya ng China yan. Porma lang ang nakopya pero yung laman yan at ang composite niya na materials ay hindi nila makopya dahil ang Amerika nga ang nakakuha
ng mga bumagsak na mga alien sa Roswell, Mexico noong 1968. At nakuha rin ng Amerika ang UFO, ang debris nito. Kaya alam ng Amerika kung anong composite material ang ginamit ng UFO para magiging stealth at hindi madetect at iba ang takbo, mabilis. Walang curve na pag lumipad, hindi nagko-curve, kundi parang square ang takbo, gumaganyan, no? Mabilis. Parang UFO. At kapag lalabas na yung mga INGAD na yan, kasi prototype pa siya ngayon, ay wala talaga ang China. Saan ba pupulutin yung China na yan? Naku. Saan? Japan lang, tapos na yung China na yan. Okay, tapusin na natin ang video courtesy ng Firepost with Palki Sharma. On Saturday, they too appear to have failed. And frankly, it's not surprising. On Saturday, they too appear Ayan. to have failed. And frankly, it's not surprising. Pati Pakistan, deployed these same systems against India, yet Indian BrahMos missiles were hitting Pakistan at will. Now, just to be clear, we do not have conclusive evidence of what happened in Venezuela. Alright, Did so their systems fail? dalawang Were they bansa na jammed? pala ang Were the gumamit operators ng inefficient? kagamitan The ng fact is, we China, don't know. pati yung Pakistan. But Ngayon, here's tinapon what- ng Pakistan ang mga armas na nabili sa China eh. Kasi palpakis, hindi tumatama, andin mahina yung velocity ng bala dahil nagtitipid sa pulbura. Hindi umaabot ng 1 kilometer ang mga bala ng rifle na made in China. Minsan, ang putok mahina. Parang mga lang, di ba? Mga rebintador. Kaya kahit sa Pakistan, tested na palpakis ang mga armas ng China. Lalo na diyan sa, wala talagang sumabog eh. Sa Venezuela, wala talaga, walang kumalabit, walang pumutok. Super palpak. Yan ang aking komento. Super palpak ang kagamitan ng China. Kaya huwag hambog-hambog China dahil tested talaga na palpakis kayo. Alright, paki-comment mga ka-Golden Boy, mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa failed weapons ng China sa Venezuela. Alright, so kung magpaalam na, see you on our next upload. It's love and peace, not war. Hanggang sa muli, paalam.